Maayong gabi, mga kapaglaom. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw nating mga taga-subaybay. Happy midweek po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak at natutuwa na tayo po'y magkakasama sa loob na naman ng pag-aaral na ito. At tayo po'y nasa pang-apat na tupiko ng ating serye, Jesus in the Present Tense. Our journey on the I am statements. Pinag-aaralan po natin ang mga statement no Jesus na kanyang mga sinabi when He said, I am. Siya po ay pinag-aaralan natin, I am the bread, the living bread. Ang sabi niya, I am the light of this world. At ang sabi niya, I am the door. Ngayon mga kapatid, ay pag-aaralan naman natin ang isa pang statement ni Jesus bago siya ipako sa krus. And it is the I am the way, the truth, and the life. Just to give you a background on this, mga kaibigan at mga kapatid. Si Jesus ay nagkaroon na ng Last Supper. Siya po ay kasama niya yung mga disipulo. At siya po ay nagpapaalam na. At sa kanyang pagpapaalam, mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi niya ay, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ang sabi niya ay, pupunta ako sa tahanan ng aking Ama. And verse 3, ang sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. At ang sabi niya, you know the way to the place where I am going. Ang sabi niya sa mga disipulo, ako'y pupunta roon, ipag-aanda ko kayo ng tahanan, at pag naka-ready na, ang sabi niya, babalik ako. At babalikan ko kayo, upang sa magpakasa walang hanggan, tayo'y magsasama. At ang sabi ng Panginoon, alam nyo ang daan papunta kung saan ako paroroon. Thomas said to him, ang sabi ni Tomas sa kanya, God, Panginoon, ang sabi niya, we don't know where you are going. So, how can we know the way? Sabi niya, Panginoon, hindi nga namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Hindi nga namin alam kung saan ka tutungo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa mga oras na ito, ay nais naming lumapit sa iyo. Gusto po naming ilagak sa inyo ang lahat ng aming mga hinagpis, lahat ng aming mga kahirapan, lahat ng aming mga problema, lahat ng aming mga hinaing sa buhay. O Panginoon, nais naming ilapit sa iyo ang aming buhay. Ngayon ay pag-aaralan namin na ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. O Panginoon, samahan niyo po sana kami sa aming pag-aaral at maintindihan po namin ang iyong mga kataga nung sabihin mo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ginigiliw na mga kapatid, bakit tatlo na magkakasunod ang pinag-combine ng ating Panginoon? Sa nakaraang mga topics, isa lang naman yung I am. Pero dito, marahil tayo nagtataka, bakit tatlong sabay-sabay na ang sinabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, and I am the life. Sapagkat ito po'y magkakasama dapat. Without the way, there is no going. Without the truth, there is no knowing. And without life in Him, there is no living. Ayan, mga kapatid ha, tatandaan po natin yan, na kung wala siya na ating daan, saan po tungo ang ating buhay? At kung wala siya na katotohanan, ano ang ating pang malalamang totoo? At kung wala siya na siya yung buhay, ano ang buhay na ating ipamumuhay? Mga kaibigan, ito po'y napakagandang statement ng Panginoon. Samantalang ang mga disipulo'y nalulungkot sapagkat siya nga iiwan na sila, mga kapatid, ay nagtatanong sila kung paano ang daan, saan ang daan, paano siya susunod sa Kanya. And God was actually, speaking of Himself, na sinasabi niyang, ako nga yung daan, ako nga yung katotohanan, papunta sa daan. At pag nasumpungan niyo ako, ang sabi niya, ako ang buhay. Bakit nga sinabi ang tatlong statements na ito sa loob ng isa lamang na text? Ang sabi niya, the way to the beginners. Kaya pala siya yung daan, sapagkat siya yung daan sa mga nagsisimula pa lamang. Siya yung truth to the progressing. At sa mga nagsimula ng maglakbay sa daan niya, mga kapatid, siya daw po yung katotohanan upang tayo'y magpatuloy. At siya rin daw po yung buhay. Bakit po buhay? Upang kung naperpekto na natin ang pagsunod sa Kanya, mga kapatid,
Siya yung buhay na siyang magkakaroon ng, at tayo'y magkakaroon ng ng kasaganahan at ng buhay na sakdal. I am the way. Isa-isahin po nating pag-aralan ito, mga kapatid. Ano po? Sinabi ng Panginoon na ako ang daan. Ano po bang ibig sabihin niyan ng daan? First, we must recognize that a way is the space between two objects. Tama po ba? Ito po ay espasyo sa pagitan ng dalawang tao o ng dalawang lugar. Marahil ang sabi ko ay, ako'y narito at ikaw ay nariyan. Ang daan papunta sa'yo ay marami. Okay? Napakarating ako dyan. Yung pagitan natin, yun yung tinatawag nating daan papunta sa bawat isa. Ang sinasabi ng Panginoon dito ay, ako ang daan sapagkat tayo nasa mundong makasalanan. Nandito po tayo sa mundo kung saan nahulog sa kasalanan at ang sabi niya ay, ang atin talagang paroroonan ay sa Panginoon sa langit na bayan. Ang sabi niya ay, walang ibang paraan upang tayo'y makarating, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating Panginoon samantalang tayo nasa mundong ito, kundi siya lamang. So siya yung daan sapagkat siya yung mamamagitan sa atin at sa ating Panginoon na manlalalang. Okay? Ang Greek word na ginamit sa salitang way or daan ay udos. Okay? Which means a road, a route, or a course. Ito po'y kalsada, ito po'y daanan, o ito po'y paglalakbay, mga kaibigan at mga kapatid, na ating dadaanan. Bakit sinasabi ng Panginoon, ako yung daan, ako yung mamamagitan upang makarating kayo sa inyong paroroonan? Number one, mga kapatid, nung sinabi ito ng Panginoon, may dalawa. Una, sapagkat siya yung ating direksyon upang tayo makarating sa langit na bayan. Christ is the way, for He recovers man from his godless wandering. Ang Panginoon ang siyang daan sapagkat inilalayo niya tayo sa pagkaligaw sa mundong ito. Ang mundong ito'y maraming ino-offer, mga kapatid, na tayo'y malilin lang. Yung mga hindi talaga nagpapasaya, yung mga pansamantalang kaligayahan lamang ang inaalay. Ang mundong ito, mga kapatid, walang mai-offer na nagtatagal. Kasi nga ang sabi ay, walang forever. Pero tandaan niyo, mga kapatid, na ang Panginoon ay nagbibigay direksyon upang samantalang hindi natin alam ang ating tutunguhan. Siya po ang siyang ating magiging daan. Mga kapatid, I remember the story of Albert Einstein. Ito si Dr. Albert Einstein. Nung siya daw po ay tumatanda na, ay medyo nakiging makalilimutin. Ano po? Isang araw ay sumakay daw siya sa tren. Samantalang nakasakay siya sa tren, mga kapatid, ay dumaan yung inspektor. At sabi ng inspektor, Dr. Albert Einstein, wow, what a privilege to serve you here. Ang sabi niya, tutuwa ako, nandito po kayo. Ang sabi niya, Dr. Albert, sabi niya, pwede ko bang makita yung ticket mo? Sapagkat ako po isang inspektor. Ang sabi ni Dr. Albert, yeah. Sabi niya, sandali lang, hahanapin ko. Hinanap daw ni Dr. Albert sa bulsa niya, hinanap niya sa kanyang pitaka, hinanap niya sa kanyang bag. Hindi niya makita yung kanyang ticket. Ang sabi daw ng inspector, Dr. Albert, I know you are Dr. Einstein. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pabababain sa train na ito. I will not kick you out. Relax, sabi niya. Umupo ka lang dyan, mag-enjoy ka sa iyong paglalakbay. Umalis na yung inspector at nagpatuloy siya sa pag-inspect hanggang sa likod. Subalit nung pabalik na siya, mga kapatid, ay nakita niya si Dr. Albert na patuloy pa rin naghahanap ng kanyang ticket. Ang sabi niya, Doctor, I told you, don't worry, I will not kick you out, just relax and sit down. Ang sabi daw ni Dr. Albert Einstein ay, anak, my son, ang sabi niya, I'm not worried that you will kick me out. I know you will not kick me out. Alam ko, hindi mo ako pabababain. Kaya ko lang naman hinahanap yung aking ticket. Ay nakakalimutan ko kung saan nga ba ako pupunta. At nandoon yun sa aking ticket. Oh, kaibigan, minsan tayo'y naliligaw, minsan hindi natin alam kung saan patungo ang buhay. Basta lang gumising tayo and we go. Hindi natin alam kasi yung hinaharap. Ano po? Pero ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ang siyang daan. Pag lumapit ka sa Kanya, ituturo niya. Ang sabi nga ng mga awit, 25:4 hanggang 5, ituro mo sa akin, Panginoon o Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas, ng ibig sabihin ay daan, sa akin ay ipaalam.
Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Hindi po ba napakagandang tula ito ni David? Na ang sabi niya ay, Panginoon, turuan mo ako ng daan sapagkat hindi ko talaga alam. At kung hahanapin natin ang daan, then we look for Jesus. What direction is my life heading? Saan papunta ang buhay mo ngayon, kaibigan? You will not end up where you want to go if you don't know intentionally set the course for your life. Pag hindi mo isiniset kung saan ka talaga pupunta, ay hindi mo alam kung saan talaga ikaw mapupunta. Each of us needs to occasionally pause and look at where we are going. Manlibang, huminto ka nga muna saglit. Magplano ka nga, ano bang gusto mo talagang marating? Ano bang gusto sa buhay? When we head in the wrong direction, we shouldn't be surprised when we end up at the wrong destination. Sapagkat kung mali naman talaga yung ating destinasyon, ay di talagang mali ang ating mapupuntahan. At tawing tayo mga kapatid, ay kikiling lamang sa mundong ito. There is no other and better way than Jesus Himself. Kaya ang sabi niya, I am the way. For there is one God, ang sabi niya, and one mediator also between God and man. The man, Jesus Christ. Oh, kaibigan ko, ang sinasabi po ng ating teksto ngayon ay, ang ating Panginoon lamang ang pinakamagandang daan papunta sa ating tagapagligtas. Sapagkat wala nang ibang pwedeng mag-mediate sa atin, mamagitan sa atin, kundi siya lamang. Oh, direction. Number 1, direction ang sabi ng Panginoon, ako ang daan sapagkat ako ang ano po, ang iyong salvation. Alam niyo po ba na ang pagkakaintindi nung unang panahon pa ng mga Kristiyano sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay ganito. Parang ikaw ay nasadsad sa isang napakalayong isla. Walang bangka, walang masakyan, at walang tutulong upang makauwi ka sa iyong tahanan. And Jesus is the bridge for you to go home. Si Jesus ang ating Panginoon upang tayo makabalik kung saan tayo papunta. That's how they understand Jesus when He said, I am the way. Oh, mga kapatid, ang sinasabi dito ay hindi lang pala siya daan, siya po yung bridge, siya po yung mga kapatid, siya yung tulay upang tayo makabalik sa ating Panginoong Jesus. Salvation, ang sabi nga ng Acts chapter 4 verse 12, is found in no one else. Walang iba na masusumpungan ng kaligtasan, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit upang ang tayo'y maligtas sa Panginoon lamang. When Jesus answered, I am the way. Hindi niya sinabing, I am a way. But He used the definite article, the. Bakit po the ang ginamit dito? Upang sabihin sa atin, wala nang ibang daan. Alam niyo po, ako po ay nagdadrive lagi sa Manila at hindi ko alam ang pasikot-sikot. Buti na lang, meron tayo ngayong tinatawag na mga application, GPS, meron tayong Waze, meron tayong Google Maps na ating magagamit. Subalit, alam niyo, napakaraming daan at tinuturo sa atin. At minsan, nagiging waste of time, sabi pa nga nila. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na nung sinabi ng Panginoon na ako ang daan, wala na siyang ibang daan na tinuturo, kundi siya lamang. Wala nang ibang daan upang tayo'y maligtas, kundi siya lamang. Sapagkat siya, mga kaibigan at mga kapatid, ang ang tanging Panginoon na pwedeng mag-alay ng kanyang buhay. Siya lamang po ang tanging sugo na pinili ng ating Panginoong manlalalang upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at makabalik muli sa Kanya. When He was at the cross was used to what? To execute criminals who had the state of Rome in opposition to them. Opposition pala ang ginawa niya. Mga kapatid, nung siya po ay ay ipinako sa krus, ang dahilan ng kanyang pagkapako, ang sabi ay opposition. May opposition ba siyang ginawa? Sang-ayon dito? Wala. Siya nga ay tumutulong. Siya nga yung mga kapatid, nagiging blessing. Pero dahil tayo po yung nag-oppose, mga kapatid, sa kanyang kalooban, tinanggap niya yung akusasyon na yan upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Kanya. Nung ipako siya sa cross, mga kapatid, it's not just an indication of opposition, but it's also shame, yung kahihiyan. Inako niya yung kahihiyan natin. This execution was reserved for the worst criminals.
And the victim was usually naked on a cross for hours. Ipapahiya nila yung gumawa ng kasalanan na hubot-hubad na ipapako siya doon sa cross. And Jesus took that all for us that He may become our way to the Father. Ano pa mga kapatid? The suffering. The kind of execution was designed to prolong excruciating pain. Kaya pala, pubuhat ng kanyang cross. Kaya pala kailangang kurunahan ng tinik. Kaya pala kailangang ipako. Kaya pala kailangang tusukin. Anong ibig sabihin nito? Upang tumagal yung paghihirap. Ang paghihirap na iyan ay sana ako at kayo at tayong lahat ang siyang dumadanas. Pero sabi ng Panginoon, ako na lang, wag na ikaw. Mga kaibigan, He is the way because He died for you and me. Siya yung tanging kaparaanan upang malampasan na natin yung kamatayan na iyon. The aim of crucifixion actually was death, not torture, followed by release. No, mga kapatid. Hindi para torturein sila sa cross, kundi para patayin sila sa cross. And when Jesus said, I am the way, He took this all, the opposition, the shame, the suffering, and death, upang tayo ay muling makalapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya ay, I am the truth. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng mga taong mapapaligiran sila na mga sinungaling? Sino sa inyo ang gustong-gusto niya ng mga taong hindi nagsasabi ng totoo? Sino sa atin ang gustong-gusto natin ng mga taong lagi silang nagsasabi ng mali sa atin? Of course, ayaw natin ng mga taong nagkakamali o nagkakasala o nagsisinungaling parate. Tama? Mga kaibigan, nung sinabi ng Panginoon na I am the truth, ang sinasabi niya ay pwede tayong magtiwala sa Kanya. You can trust Jesus because He do not just have the truth, but He is also what? He is the truth. Ako, ang sabi niya, ang katotohanan. Nung sinabi ng Panginoon na ako ang katotohanan, mga kapatid, ang sinasabi niya ay, nagsasabi ako ng katotohanan at lahat ng katotohanan nanggagaling sa akin at maliban sa Kanya, wala nang ibang katotohanan. At kung may katotohanan man, ay nanggaling din po yan sa Kanya. Ang galing mga kapatid, Ang katotohanan sa mundo, tinatawag natin ngayong relative truth. Marahil totoo dito, tama dito sa atin, pero hindi sa ibang lugar. Pero ang sabi ng Panginoon, I am the absolute truth. Ako yung totoo sa lahat ng totoo. At ako ay magiging totoo magpakailanman. Pwede tayong magtiwala sa Kanya. Kaibigan, ang sabi ng John chapter 8 verses 31 and 32. So Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ang sabi ng Panginoon, ako ang katotohanan. Nung sabihin niya yung siya ang katotohanan, dapat nating maintindihan na ang ibig niyang sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, na siya ang katotohanan ay meron siyang sinasabing katotohanan. At saan niya nilagay ang mga sinabi niyang katotohanan? Sa banal na kasulatan. Kaya nga ba mahalagang pag-aralan natin ang Biblia? Ang sabi nga ni Theodore Roosevelt, mga kapatid, former president of the United States of America, a thorough knowledge of the Bible is worth more than college education. Napakaganda, no? Nakakapagpatalino pala ang banal na kasulatan ng Panginoon sapagkat ito daw po ay punong-puno ng katotohanan. At kung tayo ay nalalagak dito, mga kapatid, kung tayo po ay immerse sa Biblia, kung tayo po, mga kapatid, ay talagang nagre-wrestle tayo sa scriptures, ang katotohanan ay nalalaman natin at ang katotohanan ay nasa atin. Kaibigan, pag tayo nagbasa ng Biblia at sinabi ng Panginoon na ito ang katotohanan sapagkat ito'y galing sa Kanya, it gives us hope. Nagbibigay ito ng pag-asa sa atin. And we know that all things work together for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Napakaganda ng tekstong ito. Alam daw natin na tayo po ay nasa mabuti ang lahat ng bagay. Katulad po ng testimony ni Ravi Zacharias. Kilala niyo po itong si Ravi Zacharias. Si Ravi Zacharias ay isang misyonero noong 1970s doon sa Vietnam. Nung siya po ay napunta sa Vietnam, sakto nagkaroon po ng pag-aalsa, communism. At siya na misyonero ay naikulong kasama ang lahat ng mga misyonaring naroroon. Noong unang taon niya sa kulungan,
Siya po ay nananalangin kasi ang binigay lang sa kanya ay yung French, mga kapatid, na communism book in French and in Vietnamese. Wala, mga kapatid, talagang hirap na hirap siya. Ayaw niya sanang naroon, pero doon naman siya inilagak. At ang sabi niya, Lord, lagi siya nagpipray, ilabas mo po ako dito. I am supposed to go there and do my mission. Mga kapatid, alam niyo ba, na sa loob ng 1 taon, siya lagi ay naroon, nanghihina yung kanyang pananampalataya. Sapagkat samantalang siya ay naroon, nagpipray siya, wala siyang mabasang Biblia. At pag tayo'y hindi nakakabasa ng Biblia, yung katotohanan ng Biblia, tayo mga kaibigan at mga kapatid ay nanghihina sa pananampalataya. Nung kanyang first year anniversary, 1 year na siya sa kinabukasan, nagpray siya, sabi niya, Lord, kung hindi mo ako bibigyan ng rason para maniwala sa iyo, bukas 1 taon ako dito. Sabi niya, kung hindi ka gagawa ng paraan, Lord, bukas, titigil na akong maniniwalang may Diyos. I will stop believing in you tomorrow, ang sabi niya. Kasi 1 year na ako dito. Nanghihina siya at wala siyang mabasang Biblia. Mga kapatid, kinabukasan, paggising niya, ay may kumatok na sa kanyang pintuan, nakita niya yung warden. Ang sabi niya, Rabbi Zacarias, mula ngayon, ikaw na ang taga-linis sa CR. Mula ngayon, ikaw na ang taga-map ng CR, tuwing umaga. Nagulat si Rabbi, ang sabi niya, bakit naman ganun, Panginoon? Pero nevertheless, umaga, kinuha niya yung map, at samantalang siya po ay nagmamap nung mabahong kubeta ng kulungan na iyon. Nung kanyang kunin yung basurahan, napakabaho. Nung kanyang kunin, mga kapatid, ay nakita niya na may papel na ginamit, freshly, na ginamit, kagagamit lamang ng isang preso marahil. Nung tinignan niya, mga kapatid, parang English nakasulat. Dahil wala siyang mabasa, nung tinignan niya, sabi niya, parang Bible ito Para hindi siya makita, kinuha niya agad yung mabahong papel. Hinugasan niya. Tapos tinago niya sa kanyang damit. Pagkatapos nung gabi na tulog na ang lahat, he was so excited. Ang sabi niya, ito na ba yung answer mo sa prayer ko, Panginoon? And when he opened the paper, and when he took his flashlight, nung tinignan niya, mga kapatid, ang nakalagay doon ay Biblia nga. And it's the book of Romans chapter 8. Mga kapatid, nung kanyang mabasa, verse 28 ang sabi, and you know that all things work together for good to those who love God. Naiyak siya, sabi niya, Lord, salamat. Alam niyo, mga kapatid, to make the long story short, after 1 year pa siya doon, ay sinabihan sila na pwede na silang lumabas. So nakadalawang taon siya doon. At kailangan nilang umalis na doon. Kailangan nilang gumawa ng paraan. At ang sabi nila, yung karatig na bansa, punta tayo ng Thailand, ang sabi nila, no way, kung para makadaan tayo doon, dadaan tayo sa dagat, iikot para tayo makarating doon. At sila'y gumawa ng bangka. Barko, mga kapatid, hindi lang bangka kasi malaki-laki na. Ayan, nung sila po'y nakagawa na, bago sila umalis, 52 po silang lahat, pang 53 si Ravi, bago sila umalis, alam nyo, ay dumating, sabi nila, aalis tayo mamayang gabi, alas 7. Pero nung alas 2 ng hapon, ay merong dumating na sundalo at pinuntahan si Ravi. Rabbi Zacarias, are you there? At ang sabi ni Ravi, yes sir, I'm here. Ang sabi ng sundalo, is it true? Ang sabi nila, that you are planning to leave tonight at 7. Is it true that you have a big boat? Is it true that there were 53 of you leaving tonight? Natatakot si Ravi, ang sabi niya, no sir, it's not true. There is no boat. It's just me here. There are no 53 missionaries who are leaving tonight. That's not true, sir. Galit na galit yung 4 na sundalo, umalis daw sila. Maya-maya, mga kapatid, napaisip si Ravi, ang sabi niya, Lord, I'm so sorry. Nagsinungaling ako. Kaya lumuhod siya, sabi niya, Lord, if you want me to tell the truth, please bring them back. Ibalik mo sila, Panginoon, ang sabi niya. Maya-maya, mga kaibigan at mga kapatid, alas 7 ang alis nila. Nung alas 5 na, ay bumalik yung 4 na sundalo. Sinipa nila yung pintuan. Pagkatapos ay kinuwelyohan si Rabi, sabi, nagsisinungaling ka. We know you are leaving tonight at 7. We know there is a boat. We know. And we know there are 53 of you. And sabi ni Ravi, yes, sir, I'm sorry. Yes, we are leaving tonight.
Yes, at 7, we are really living. We have a boat and there are 52 missionaries. Sir, I'm so sorry, ang sabi niya. Are you going to put us back into the prison cell? Sumagot daw po yung mga sundalo, no, we are coming with you. Sasama pala yung mga sundalo. Alam niyo po, doon sa istorya ni Ravi Zacharias, pagbalik nila ng Amerika, ay sumulat siya ng libro. At ang sabi niya, buti na lamang pala. At yung 4 na sundalo ay nakasama. Kundi sabi niya, hindi kami makakarating sa Thailand kung hindi sila kasama. Sapagkat yun palang 4 na sundalong yun, they were trained sailors. Magagaling palang seamen at nakadalong sila ng bagyo at talaga namang sila ay natulungan ng 4 na sundalong iyon. Kaya sila nakatakas. Mga kapatid, all things work together for good. When we read our Bible, we have hope. We have hope. When we read the word of truth, it gives the reader what? Peace. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Na anong sabi niya, mga kapatid, tayo ay tutulungan ng ating Panginoon. You say you can figure it out, ang dami mong problema. Oh, the Bible will tell you, I will direct you. Ang sabi mo, I'm too tired, pagod na ako. The Bible will tell you, I will give you rest. Sinasabi mo ba na, oh Lord, it's impossible. Anong sasabihin sa atin ng Biblia? All things are possible. Walang imposible. Sasabihin mo, nobody loves me, Lord. Nobody loves me. I am always rejected. Sasabihin ng Panginoon, I love you. I love you. Ano pa ang sasabihin mo? Panginoon, hindi siya worth. Hindi na worth itong aking ginagawa. Ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, it will be worth it. Sasabihin mo, Lord, I cannot. I am not able. But God said, I will make you able. Sasabihin mo, Lord, I can't go on anymore. Ito na yung aking katapusan. Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, my grace is sufficient for you in 2 Corinthians 12 verse 9. Ang sasabihin mo, Lord, I cannot manage anymore. But God will tell you, I will supply you all your needs. Philippians 4:19. Sasabihin mo, Lord, I am afraid, tatatakot po ako. But God will tell you, I have not given you fear, but I will give you strength in 2 Timothy 1 verse 7. Marahil ngayon ay meron kang pinagdaraanan and you feel you're so alone. Ang sabi mo, Panginoon, bakit wala akong kasama? Nag-iisa lang akong lumalaban sa buhay. Na parang dinudurog ang buhay mo. Sapagkat ang pakiramdam mo, mag-isa ka lang sa buhay at nakikipaglaban sa lahat. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, I will never leave you, nor forsake you. Hebrews 13 verse 5. The Word of God is the truth. At ang katotohanan ito, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw. And Jesus said, I am the life. Ako yung buhay. Mga kapatid, patay na ba tayo at kailangan natin ng buhay? Ang tinutukoy ng Panginoon dito na life ay vitality, meaning sa buhay. Ang tinutukoy niya dito ay yung hindi lang yung buhay na ikaw ay humihinga, kundi yung kahulugan ng iyong buhay. Dito sa Acts chapter 3, ay makikita nating may istorya po dito. Sa chapter 1, si Pedro at si Juan ay naglalakad. At papunta po sila sa simbahan upang manalangin sapagkat yun ang kanilang practice. Ngayon mga kapatid, kung ating tutunghayan ang storyang ito, verse 3, seeing Peter and John to go to the temple, meron daw pong isang namamalimos. Nakita niya si Pedro at si Juan, mga kaibigan, na papunta na sila doon sa iglesia at sa simbahan at gusto po nilang magsimba. Kaya siya ay namalimos. Ang sabi niya, palimos po. Nung makita siya ni Pedro at ni Juan and fixing his eyes on him, Peter said, look at us. Ang sabi daw ni Pedro at ni Juan, tingnan mo kami. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. And Peter said, so lumingon yung namamalimos sa kanya, tinignan niya at nagkatinginan sila. Ang sabi ni Pedro, silver and gold I do not have. Sabi niya, pasensya ka na. Wala akong pera. Wala akong silver and gold. But what I do have, I give to you. Pero kung anong meron sa akin, ibibigay ko sa iyo. Ito ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up. Tumayo ka at maglakad. At pagkasabi dito, he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength.
Yung 40 years na, ilang taon na yan na hindi nakakalakad, hindi dapat yan makalakad talaga mga kapatid. Marahil dahil siya'y nakaupo lang, lumiit na yung mga ugat, lumiit na yung kanyang mga buto, yung mga laman ay hindi proportion sapagkat nakaupo at hindi dinadaluyan ng dugo ng maayos. Pero nung sabihin sa kanya ni Pedro, rise up and walk, immediately ay nagkaroon ng lakas yung kanyang binti. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them. Pagkatapos ito, siya'y nakatayo. At dahan-dahan siyang lumakad, mga kapatid. Ini-imagine ko, marahil yung kanyang lakad ay hindi pa ma-straight nung una. Nanginginig pa siya, siya po'y nahihirapan. At siya marahil, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi pa makatayo ng maayos. And when he stood up, alam niyang meron siyang lakas. And what he did was, mga kapatid, siya ay tumayo. At sinubukan niyang maglakad, at siya'y lumukso, at siya'y tumakbo, at siya'y nagpuri sa Panginoon. And he went to the temple, he was walking, he was limping, and he was praising God because now he has the strength to stand up and walk. May mirakulong nangyari sa kanya. Oh mga kapatid, ini-imagine ko ang lalaking ito. Marahil he was shouting, I can walk now! May miracle na nangyari, may buhay na ulit ako. Ang tingin sa kanya doon ay useless. Nandoon siya sa kanyang mat, ang tingin sa kanya ay wala pong kahulugan sa buhay. Siya lamang ay hingi ng hingi, pabigat. Subalit, nung ang Panginoon at ang kanyang kapangyarihan ay napunta sa kanya, ay nagkaroon siya ng bagong buhay. Ngayon tumayo siya, siya'y sumisigaw, siya'y nagpupuri, siya'y naglalakad, at siya'y tumatakbo. Ang sabi niya ay nagkaroon ako ng bagong buhay. O kaibigan, ngayong gabi, tatanungin kita, kailan yung huling pagkakataon na pumasok ka sa church, na ikaw ay naglakad. Hindi ka lang naglakad, tuwang-tuwa ka dahil Sabat na naman, tuwang-tuwa ka kasi midweek nagpunta ka sa church, and you were not just walking, you were leaping, ikaw ay lumulundag, at ikaw ay nagpupuri, at ikaw ay sumisigaw at sinasabi mong salamat Panginoon sa mga karanasan at sa buhay. Kaibigan, nais ng Panginoon na magkaroon ka ng bagong buhay. There are some things money can't buy, and Jesus will give it all to you freely. Hindi maibigay ni Pedro yung pera sa kanya, pero ang binigay sa kanya ay panibagong buhay. Yan din ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Yung mga pinakamahalagang bagay ay libre at binibigay ng Panginoon, katulad ng buhay na may kahulugan. Ang sabi niya, if thou remain in my way, thou shalt know the truth. Pag tayo'y mananatili sa landas ni Kristo, malalaman natin ang katotohanan. And the truth shall make us free. Gagawin niya tayong malaya sa anumang curse ng mundong ito. And thou shalt lay hold on life eternal. At bibigyan niya tayo ng buhay. Kaya pala sinabi ng Panginoon, I am the way. Gusto mo ng daan? Gusto mo ng direksyon? Lumapit ka sa akin. At pawang katotohanan ng Biblia ang aking dadalhin sa iyo. At tunay, pag iyong itong tinanggap, magkakaroon ka ng buhay. Buhay na mas mainam. Kaibigan, gusto ko itang ipanalangin. Dakila at mahabaging Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Salamat po at ikaw ang daan. At ikaw din ang nagbibigay, Panginoon, ng katotohanan, sapagkat ikaw mismo ang katotohanan. Ikaw ang pinanggagalingan ng katotohanan. At ikaw ang buhay. At totoo ang sinasabi mong, pag kami po ay lumapit sa iyo at gagawin ka naming daan papunta sa aming Panginoon, ay bibigyan mo kami ng buhay. Buhay na aming tatamasaing may kasiyahan, ngayon at magpakailanman. O Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng nakikinig ngayon. Ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, muli niyong ibulong sa kanila na sa iyo ay may pag-asa at may buhay, sapagkat ikaw ang daan at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Struggle as he prayed for strength to fight.
lives we will surrender, to walk by faith, not sight. We'll proclaim His name victorious, so all the world will know. Till we someday meet the Son of Man, we must let His truth be known. We'll praise His name, no matter what the cost. We'll raise Him high, so the world won't be lost. And if by chance He calls us home before we meet again, won't you take the name of Jesus to the hearts of this great land? In the streets are hungry children who are starving for some bread. They only want